Welcome to our channel! Mas magaan sa buhay pag naabot kayo, upahan man yan o sariling bahay, mas nakakapag-poos kayo sa buhay. Ito yung sinasabi ko eh. Yung iba kasi, pag sinabihan na magbukod na kayo, pag sinabi sa inyo, no, bumukod ka na. Akala nila, kailangan bibili ka na agad din sarili mong bahay. Kailangan sarili mo na agad yung bahay na titirahan mo, kailangan maganda. Hindi ah. Kahit nangumupahan kayo, basta nakabukod kayo, okay na yun. Kasi sa totoo lang, sa mag-partner, lalo na pag may anak na kayo, paulit-ulit kong sasabihin na mas importante o mas okay kapag naabukod kayo. Bakit? Unang-una kapag naabukod na kayo, wala na kayong maririnig na kung ano-anong hindi magagandang salita sa mga kasama niyo sa bahay. Meron kayong peace of mind. Kapag naabukod kayo, kahit anong oras mo gustong gumising, pwede. Kung mag-away man kayo ni Mr. o ni Mrs., okay lang. Hindi yung ganyan, nakikisama kayo, tapos magkatabi kayo, nag-aaway kayo sa text sa chat. Hindi nyo may open up na maayos yung sama ng loob nyo sa isa't isa para sana masolusyonan nyo. Hindi pwede yun kasi may ibang mga taong nakatira dun sa bahay na yun. Gusto mong bilan ng pagkain o gusto mong pasalubungan yung asawa mo o yung partner mo. Sakto lang yung pera mo. Maliit pa lang kasi yung sinasahod mo pero gusto mo siyang bilan ng pasalubong. Kaso nakikisama kayo. Nakikitira pa kayo. Kailangan lahat ng tao diyan sa bahay papasalubungan mo. Hindi yung dahan-dahan ka tapos may tinatago ka sa damit mo na pasalubong, tapos patago mong ibibigay sa partner mo. Paano pag may nabita? Ikaw pa masama dyan. Diba? Kahit nangumupahan kayo, as long as nakabukod kayo, okay yun. Ang importante, ikaw na yung hari sa bahay mo. Si Mrs. na yung reyna sa bahay na yun. Magagawa niyo kung anong gusto niyo. Ito, isa sa mga na-realize at natutunan ko simula nung bumukod kami. Malalaman mo na walang toyo, wala tayong bigas, kailangan magbayad ng tubig, kaya na yung bill ng kuryente, wala pa tayong groceries, ano mo ulamin natin bukas. Mas magiging matured ka mag-isip pagdating sa pera. Matututo ka nang i-organize lahat ng dapat mong gawin. Ikaw ang masusunod kung anong bibilin mo kasi wala na mangingialam sa'yo. Gustahan tayo. Tayo na nakikisama. Kayo na nakikitira pa. May ibang mga tao diyan sa bahay na yan na pinakikisamahan nyo na may nasasabi sa inyo. Diba? Ang masakit pa dun, akala nila hindi mo naririnig na pinag-uusapan ka na nila pero naririnig mo. Di ka naman makapalag kasi nakikisama dun sa bahay na yun. Okay, sasabihin ng iba. Wala pa kasi kaming pera eh. Nakakatakot baka hindi ko kayaning bumukod. Especially ikaw, lalaki. To para sa'yo to. Isipin mo na lang to. Kami nung bumukod kami ni Mrs., ang gamit lang namin sa bahay, isang ventilador tapos nakahiga kami sa karton. Walang kagamit-gamit. Aalog-alog kami dun sa bahay. Kada may papasok na lang na yun na sahod, bibili ako ng paldero, bibili ako ng pinggan, unti-unti kong pinupundar. Hindi masama loob ko na nag-back to zero kami. Ang importante, nakakapag-decide na ako ng malaya. Ang importante, meron na akong peace of mind. Ngayon, kung mag-away man kami ni Mrs., walang mangingilam. Kung may problema man sa bahay, kung wala man akong pera, kung gumising man ako ng tanghali, wala may pakialam. Puwera na lang kung meron pa talagang mga deputang kismosang kapitbahay, no? Anyway, huwag mo na silang pansinin. Mga tol, hindi ko kayo pinipressure. Pag hindi pa kaya, okay lang magstay muna sa pinakikisamahan yung bahay. Pero hanggat maaari, lalo na kung may anak na kayo, ang number one na dapat niyong unahin, bumukod kayo. Hindi kailangan bumili kayo ng bahay kung wala pa talaga. Umupa kayo. Kasi napaka-importante sa mag-partner na meron silang peace of mind at kalayaang mag-isip sa kung anong gusto nilang isipin at gusto nilang gawin. Sino ba namang gusto na mag-asawa na kayo, may anak na kayo, tapos may nangingiilang pa sa buhay niyo? Diba? Nagets mo yung punto? Kung nagets mo, comment ka nga dito. Anong may papayo niyo sa mga mag-partner na takot pa rin bumuod? Anong may papayo niyo sa kanila para lumakas yung loob nila?